Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Huling linggo na po ng Hulyo, kaya naman huwag po nating kalimutang magpasalamat sa Panginoon sa lahat po ng ating naabot sa unang bahagi ng taong 2022. Kung ikaw ay nakikinig sa radyo o pinapanood mo ito sa Facebook, abay natutuwa akong makasama ka sa ating programa ngayon. Ang Far East Broadcasting Company Philippines ay matatawag na isang ministeryo sa radyo. Kaya naman alamin natin kung ano nga ba ang nasa likod ng teknolohiya ng pagsasahimpapawid sa radyo at kung paano ka maaaring maging kabahagi ng pag-abot sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng broadcast ministry na ito. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dan Andrew at ako po ang inyong kaibigan na magdadala sa inyo ng episode na ito ng The President's Report. Ang FEBC po ay itinatag ng tatlong misyonero pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig. At ang misyon po nito ay ibahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa Asia, partikular na sa China. Kaya nga may Far East sa pangalan nito. Noong 1900s, ang radyo ang pinaka-advanced at pinakasikat na pamamaraan ng komunikasyon. Noon ay mayroon lamang mga nakalimbag na pahayagan, telegrama at maging yung pelikula na wala pang tunog o yung tinatawag nating silent movies. Ngunit ginawang posible ng radyo na maihatid ang tunog na maaaring kahit na daang-daang kilometro ang layo maririnig mo. Sa isang pitik ng switch o pihit ng dial, abay maaari kang makarinig ng isang awit o kahit pa isang buong orkestra sa loob mismo ng iyong tahanan. Ngunit sa loob lamang ng ilang taon, abay ipinakilala ang telebisyon. Akala ng marami katapusan na ng radyo nung dumating ang TV. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Nang mapalitan ng telebisyon ang radyo sa kalagitnaan o sentro ng inyong sala, abay naging portable naman ang radyo. Ang pagsasahimpapawid sa radyo ngayon ay kapareho pa rin ng pamamaraan tulad ng dati. Nagsisimula ito sa isang transmitter, isang aparato na nagpapalabas ng isang electronic signal gamit ang mga antena. At mabilis naman naglalakbay ang radio wave sa himpapawid na siyang nasasagap naman ng inyong receiver, yun yung transistor ninyo, na magsasalin nito sa mga tunog na maaari nating marinig at maunawaan. Kung mas mataas ang kapasidad ng isang istasyon, mas malayo po ang maaabot ng radio waves. Maaaring saklawin ng radyo ang isang malawak na distansya at sa makatuwid, ang anumang bilang ng mga tao sa loob ng distansyang yon ay maaaring masagap ang mensahe na ipinadadala nito. Sa pagpasok naman ng bagong siglo ay nagsimulang baguhin ng mga computer at internet ang komunikasyon. Ang internet ang nagbigay daan para sa email, sa mga chat room, sa mga vlog, sa mga live streaming at ngayon tinatawag nating podcast. Ngunit kahit na nag-iba-iba pa ang forma at pamamaraan ng komunikasyon, hanggang ngayon, ang radyo ay inilalagay pa rin sa mga sasakyan, sa mga kotse at maging sa mga pinakabagong mga mobile phones. Sa halip na masapawan ng umuusbong na teknolohiya ang radyo, ginagamit ng radyo ang bagong teknolohiya upang mapalakas pa at mapalawak pa ang saklaw nito. Ang katangian ng radyo na ito ang siyang mahalagang salik o dahilan kung bakit nananatili ang FEBC Philippines sa pagsasahimpapawid sa loob ng 74 years. Ngunit hindi lang yon. Ibinabahagi ng ating mga tagapakinig kung paano naging bahagi ng kanilang buhay ang ministeryo ng radyo. Isa rito si Ginang Loida Tamayo.
Siya ay tagapakinig ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, noong pang 1985. At lumipat na sila sa Amerika. Ang kanyang buong pamilya ay pumunta roon noong 2001. Ngunit patuloy pa rin siyang nakikinig at sumusuporta sa 702 DZAS at sa FEBC. Pakinggan natin ang kanyang kwento. 1985 ay magsimula ako makapakinig ng programa ng 702 DZAS. Maging ang kapatid kong PWD ay nawili rin sa pakikinig dahil ito ang naging kaaliwan niya sa bahay. Mas naging tutok ang aking pakikinig nang ako ay makapag-asawa. At noong 1995, lagi kaming nakatutok sa DZAS sa aming car service para makapakinig rin ng ilang pasahero namin. 2001 nang kami ay pumunta ng Amerika. Kaya nahinto ang aking pakikinig. Isa sa lagi naming panalangin mag-asawa ay ang pagkakaroon ng supling. Ilang taong kaming nagbuno sa panalangin at lahat ng halos ng paraan ay sinubukan namin. Sa pakikinig ko sa DZAS, mas lumalim ang kapit ko sa Diyos, lalo na nalalaman kong may mabuting regalo niya ay dumarating sa takdang panahon. Sa hindi inaasahang araw, nalaman kong ako pala ay 6 na buwan nang nagbubuntis. Labis ang pasasalamat ko sa Diyos sa napakagandang regalo na hinihintay namin sa loob ng 13 taon. 2020, dumating ang pandemya. May isang kaibigan na nakapagsabi sa akin na online na pala ang paborito kong istasyon. Muli kong naging kalakasan ang pakikinig sa 702 DZAS at bumalik ang dati kong sigla sa pakikinig kasi parang hindi ako nawala sa Pilipinas dahil close to home ang 702 DZAS. Ramdam ko ang bawat mga programa at mga panalangin nilalaan para sa bawat isa. Ibang-iba na nga ang komunikasyon ngayon kaysa sa dati. Gayunpaman, abay nananatili pa rin ang ating mensahe at ang ating misyon na iparating ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa mga Pilipino saan man sila naroroon. At sa pagtanggap nila ng mensaheng ito, gumagawa ang Panginoon ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Bilang pagbabalik pa sa salamat, ako po ay direktang tumutulong sa FEBC. Alam ko na sa bawat tulong, malayo ang naaabot ng gawaing ito. Hindi lamang sa aking pamilya, kundi sa bawat pamilyang Pilipino sa iba't ibang bansa. Salamat sa FEBC. Maraming salamat Ate Loida sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at talagang nakatutuwang marinig kung paano nakatulong ang mga broadcast ng FEBC Philippines sa iyong paglago sa pananampalataya. At pinupuri naman natin ang ating Panginoon sa iyong pag-agapay sa ministeryong ito. Tulad ni Ate Loida, abay hindi mabilang ang mga tagapakinig at sumusuporta na tumutulong din sa FEBC. May ilan sa inyong nagtalaga na ng kanilang mga talento at kakayahan bilang mga volunteer sa likod ng mikropono, paggawa ng mga programa at iba pang mga kapasidad tulad ng sa technical, sa administrative o sa mga gawaing umaabot sa mga community o yung ating community outreach. Sa pamamagitan ng inyong mga donasyon, natutulungan ninyong mapanatili ang ating mga pasilidad at mga programa sa radyo. At ang pinakamahalaga siyempre ay ang inyong suporta sa panalangin upang tayo ay laging gumawa bilang pagsunod sa Diyos na siyang pinagmumulan ng ating buhay at layunin. Sa kanyang biyaya, sama-sama tayong nagtutulungan sa ministeryong ito ng FEBC. Gaya nga ng sinabi sa Pilipos, Kabanatang 2, Talatang 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Abay, nais mo bang maging kaagapay ng Far East Broadcasting Company Philippines? Abay, mangyaring bisitahin lang ang ating official website, donatenow.febc.ph, at kung saan pwede naman kayong magbigay doon ng direktahan at pwedeng ipadala ang inyong donations online.
Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng FEBC Radio Facebook page natin o di kaya naman mag-email po sa info@febc.ph. Lalong-lalo na kung mayroon po kayong mga partikular na katanungan sa ibang mga pamamaraan upang makapagbigay ng suporta para sa ministry ng FEBC. Nako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Muli po ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para po sa The President's Report. Maraming salamat, mag-ingat po kayo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website donatenow.febc.ph o mag-email sa info@febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.